What's up mga insan? Welcome back sa ating YouTube channel. Kumusta ang lahat? Sana ay okay lang. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa FB Reels. Ano nga ba ito at ano yung mga dapat nilang iwasan sa pag-upload ng FB Reels? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. At huwag din kalilimutan, i-click ang notification bell para ma-update kayo kapag mag-upload ako ng bagong videos. Like and comment. Ano nga ba ang FB Reels? Siguro may hint na kayo kung ano ito. Ito yung mga maliliit na video na 90 seconds lang ang tagal. Katulad din ito ng nasa YouTube na tinatawag natin na short, na kung saan ay marami na ang kumikita at pinagkakakitaan na ng mga ibang influencer. Siguro naman may Facebook kayo at willing kayong gumawa ng mga Facebook Reels, videos, kaya napapunta kayo sa video na ito. Kasi nga, marami na ang kumikita sa panahon ngayon. Sa paggamit ng social platforms, wag lang basta laro, gawin natin kung paano tayo kikita. At katulad nga ng ibang mga platforms, ang FB Reels ay may mga dapat ding iwasan sa pag-upload ng videos. Unang bagay na dapat tandaan, watermark logo. O katulad ng mga video na galing sa TikTok, siguraduhin natin na pag i-upload natin sa Facebook, wala na yung watermark niya. Ano po? Kasi isa yan sa ipinagbabawal ni Facebook Reels, ni Meta. May mga guidelines kasi na dapat sundin para ma-monetize ka sa FB Reels. Sa FB Reels kasi nandito yung mamomonetize ka sa ads on Reels, stars, may bonuses, in-stream ads at kung ano-ano pa. Pangalawang dapat tandaan, unoriginal content. Ito yung kinuha mo lang yung video na napanood mo pero hindi talaga sa iyo. Iwasan din natin mag-upload ng mga ganitong video kasi namomonitor yan ni Meta. Pang-tatlo, background music. Hanggat maaari para mas okay, pag mag-upload po tayo ng video, wag na natin lagyan ng music para sigurado. Kasi makaka-copyright kayo dyan. Yan yung isang dahilan kung bakit hindi na monetize sa Facebook Reels. Meron din namang nakakapag-upload na mga music, pero sila yung invited na dun sa license music. Para magkaroon tayo ng license music, hintayin lang natin at maging daily ang pag-upload natin sa Facebook Reels. Pang-apat, static video. Ito yung picture lang na i-upload mo bilang video doon sa Facebook Reels tapos may nakalagay lang na text. Bawal din po yan. Tatandaan din po natin yun. Ano po? Pang-lima, slideshow of image. Ito ay yung katulad ng mga PowerPoint presentation. Katulad ng picture, i-attach lang sa isang application, video editing application. Tapos, lalagyan lang ng mga text, transition, mamomonitor din po yan ni Meta. Kaya hanggat maaari, video lang talaga. O yung original video nyo. Kahit daily life nyo, yun na lang ang i-upload nyo, wag na yung mga picture-picture lang. Pang-anim, ito yung static image pools. Ito yung kung mapapansin nyo, meron tayong makikita sa mga FB Reels na video na picture lang siya tapos lalagyan ng pool sa taas. Ano po ba yung pools? Hindi swimming pool ha. Ang pools na tinatawag ay yung kunyari may tanong ka tapos doon mo lang nilalagay. O ilan ang basta yung mga ganyang tanong. Bawal din po yun. At panghuli, ang looping video. Ano po ba yung looping video? Marami kasing kumakalat ngayon sa FB Reels na video siya ng mga sikat na content creator tapos meron lang mga pusa na gumagalaw o kahit anong image, puso. Tapos, kailangan mo siyang papatnain dun sa mismong shape niya. Yung po yung tinatawag natin na looping video. Ipinagbabawal din po yun. At yan ang dapat nating tandaan. 7 dapat nating tandaan sa paggagawa o pag-upload ng FB Reels. Sana nakatulong ang video na ito sa mga beginners pa lang.
o dun sa mga nagpaplanong maging content creator para alam na nila ang gagawin sa mga susunod. Ano po? Maaari din po kayo mag-comment sa ibaba kung anong sunod nating gagawing video. Oh siya, hanggang dito na lang muna. Pero huwag niyong kalilimutan mag-comment, like, and subscribe. Alam!